Okay, purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating mga young pro, sa kanila pong inihandog po na awitin. So that is, my worth is not in what I own. Okay? Tunay na ang ating halaga ay nakasalalay po sa Panginoong Jesus, hindi sa atin. So we are not saved by our personal worth or yung ating ginawa, kundi sa merito po ng Panginoong Jesus. Ang ginawa ni Kristo para sa atin, ang nagligtas po sa atin. Okay? Salamat po sa ating Panginoon. And now, mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mensahe. At ito po ang huling bahagi ng ating pag-aaral about submission sa ating pong passage in the 1 Peter chapter 1, verse 18 to 21. Samahan niyo po ko sa aklat po ng unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 18. Chapter 2. Hindi pala chapter 1, chapter 2. First Peter chapter 2, verses 18 to 21. Yan. So tayo po sandaling tumayo para po sa pagbasa, mga kapatid. Unang Pedro, Kabanata 1, talata 18 hanggang Kabanata 2, talata 18 hanggang 21. Sa Tagalog po, pero ang aking bubabasahin ay English po. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrows, while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Sa Diyos po ang kapurihan, at tayo po ay manalangin. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito, at muli po kaming makakapakinig ng iyong salita. Hawakan niyo po ang inyong pong lingkod, sa akin pong mga nagawa, humihingi po ko ng tawad, Panginoon. Patuloy niyo po kong itago sa likod ng inyong pong kabanalan, at maging ang bawat isa po sa amin na maaabot ng mensaheng ito, hindi lamang po namin pakinggan, kundi sumunod po kami sa inyo pong ituturo sa amin. Patuloy po kaming mabuhay with the life of submission sa mga taong nakatataas sa amin, hanggat ito po ay nasa inyo pong salita. At patuloy, Panginoon, na ito ay maging daan upang may pakita namin ang aming kaligtasan, ang katotohanan na kami po isang iniligtas sa biyaya at awa ninyo, Panginoon. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. The Christian submission towards society. So last time, ang ating pong nakita is towards the government, sa pamahalaan. So yun po ang from chapter 2, verse 13 to 17. So ngayon naman po, verse 18 to 21, ang makikita naman po natin is sa ating trabaho o sa ating empleyo. So yun po yung ating sitwasyon. So hindi po ibig sabihin na hindi po tayo employee, hindi po ito applicable sa atin or hindi po ito para sa atin. But as far as we see dito po sa salita ng Panginoon, ito po ay naka-address sa mga mananampalataya. Kaya hindi maaaring isang Kristiyano po ay hindi mag-exercise ng kanyang pagpapailalim kung halimbawa siya man ay isang employee o kung siya man ay isang Kristiyano na kung saan siya ay nasa ilalim ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong objective is ang ating public testimony ay maging buhay na halimbawa, to keep our public testimony as a living example of how a citizen of heaven should submit himself. So papaano ba magpailalim ang isang mananampalataya kahit sa mga authorities? So meron tayong mga civil authorities, sa gobyerno, sa local or national. So nandun dapat yung ating compliance sa kanilang mga ipinapatupad, yung ating pagsunod sa kanilang mga ipinapatupad. Kahit man, halimbawa, ito'y ordinansa
na ang sakop ay hanggang dito lang sa ating barangay, kinakailangan nandun po yung ating compliance, yung ating pagsunod. Dito po natin maipapakita yung ating mananampalataya. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na maging Kristiyano para maging rebelde o kalabanin ang pamahalaan, sapagkat ang pamahalaan ay mula rin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Amen? Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Kaya mula po sa gobyerno, makikita mo po natin na kahit sa loob ng ating workplace, nandun pa rin ang principle na tayo po ay maging submissive. So ito po yung ating pinag-aralan last Sunday, di po ba? So we have the first 2 points. Number 1, the mandate for submission in the workplace. Ito po ay isang mandato para sa ating lahat. Kung tayo po ay isang employed, sabi dito, servants, be subject to your masters with all respect. Kinakailangan may pakita natin ang submission na kung saan hindi ho natin na-overlap yung ating master, of course, sapagkat tayo po ay alipin, tayo po ay nasa ilalim. Ano po? Kaya sabi dito is an uncompromising submission, which means knowing your place in your workplace. Sa madalit salita, it is knowing your place in your workplace. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano, aakto kang boss. Bagamat ang posisyon mo ay servant. Ano po? So sabi dito, knowing your place in your workplace. That is an uncompromising submission. Alam natin yung ating bounds. Ano ho? Yung hangganan po natin. At hindi ho natin na-overlap ang ating master o yung ating employer. Next is a continuous submission, which means it must be kept, especially now that you are a Christian. It's illogical na kung ikaw nung hindi pa nakakilala sa Diyos, ay submissive ka sa iyong boss, ngayon ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, hindi ka na submissive. Baliktad. Ano? Kung hindi ka submissive before mo nakilala ang Panginoon, dapat ngayon kilala mo ng Panginoon, dapat submissive ka. So, hindi baliktad. Kaya sabi dito is a continuous. Kung submissive ka na before, magpatuloy ka sa pagiging submissive. Ano po? Hindi ho, submissive ka nung hindi mo nakikilala si Kristo, ngayon, hindi na. Ngayon nakikilala mo na si Kristo. Hindi mo nakikilala ang Panginoon. Baka ganyan. Next is a respectable submission. Ano po ito? It is demonstrated with respect. Nandun yung ating respeto. Nandun yung ating, kumbaga yung ating pag-honor sa ating nakatataas, sa ating boss. Kahit man marami siyang mga sabihin man natin hindi katanggap-tanggap na katangian, sabihin man natin siya'y maraming kahinaan, marami siyang mga butas, when it comes to leadership, when it comes to how, kung paano niya i-supervise, kung paano siya magpatakbo ng company, kung paano niya i-treat ang mga employees, regardless ng lahat ng ito, sinasabi pa rin ang salita ng Panginoon, submit with all respect. Maging halimbawa pa rin tayo pagdating sa pagrespeto. Ano po? The same as sa ginagawa po natin sa Panginoon. Kung paano nire-respeto po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay bilang Kristiyano, ganun din po sa ating workplace. Kahit nasa labas po tayo ng church, kahit nasa labas po tayo ng gawain, ano po, nandun pa rin yung katotohanan na itong area na ito ay maaaring maging lugar upang may apply po natin yung ating pagiging isang Kristiyano. Yung ating profession bilang isang mananampalataya. So that is number 1, the mandate. Ito ho ay mandatory. Hindi po ito, kumbaga, pinapakiusap po sa atin. Ano ho? Hindi po ito pakiusap sa mga Kristiyano. Mga kapatid, ano ho? Pakiusap, kayo ay magpailalim. Hindi. Ito ho ay mandatory. Ibig sabihin talagang hindi maaaring hindi gagawin ng isang Kristiyano. Amen? Amen. Number 1, that is the mandate. Okay? Number 2, the margins for submission. Hanggang saan ang ating pagpapasakop? Doon lang ba sa mga taong kaibig-ibig? Doon lang ba sa mga boss na mabuti? Doon lang ba sa mga boss na patas? So, sabi po dito, an impartial submission. Na kahit doon sa mga taong hindi natin kasundo,
o mga bosses po natin na hindi kasundo, dahil marami tayong napapansin sa kanya, marami tayong nakikita sa kanya, but still, the Word of God says it must be exercised to all masters. Submission must be exercised to all masters, whether he's a good one or not. Siya man ay mabuti, siya man ay mabait, sabi doon, good or gentle, even though he is unjust. Kahit siya ay hindi patas na boss or master, still, nandun pa rin ang pagtuturo sa atin na tayo po ay maging submissive. Ginagalang po natin yung ating master, iginagalang din po natin yung ating posisyon bilang isang servant. Ano po? Kaya sa nagdaang isang linggo, kung tayo po ay isang employed, narinig natin ang part 1 ng ating mensahe, kamusta na po ngayon ang ating relasyon sa ating employer? How is your relationship with your master? Have you exercised submission as taught by the Word of God? Consistent ba yung ating pagpapasakop sa pinapakita natin sa ating mga boss sa salita ng Diyos? At tayo ba'y masaya sa relasyon natin ngayon sa kanila? Are you happy in your working relationship? Masasabi ba nating okay po ang aming relasyon kahit may mga hindi kami pinagkakasunduan? Ano po? Meron tayong mga hindi pinagkakasundo ang bagay-bagay. Pero sa kabila nito, maganda pa rin ang aming relasyon sa loob ng kumpanya o loob ng trabaho. So, yun po yung mahalagang evaluation sa atin bilang Kristiyano. Hindi lang po tayo ibig sabihin na hindi naman ako kasama dyan kasi wala naman akong trabaho. Hindi naman ako kasama dyan kasi wala naman akong boss. Pero una sa lahat, meron tayong master and that is our Lord Jesus. Same. Ano ho? Ang principle po na itinuturo sa bahaging ito. Kaya, ito ba'y nagdudulot sa atin ng kagalakan? Sapagkat ito ay isa sa kaparaanan upang may sakatuparan natin ng ating misyon bilang Kristiyano. Sa working relationship na meron tayo ay nagiging way ito ng Panginoon para madala natin ang mabuting balita sa kanila. Kaya hindi lang limited sa mga communities o sa ating family ang pagkakataon na makapag-share po ng mabuting balita kahit sa kumpanya. Ano ho? Pwede nating i-share ang mabuting balita. Walang pinag-uusapan ditong mababa o mataas. Ano ho? Ang kailangan nila ay kaligtasan. Hindi ibig sabihin na nakukuha na nila lahat ng kanilang nakukuha, mga benefits, etc., etc., bilang isang employee or bilang isang master. Pero hindi po ibig sabihin, hindi nila kailangan ng mabuting balita. Kaya isa ho yan sa means na ibinigay po sa atin para may pahayag po natin ang mabuting balita. Kaya bago po natin tapusin ito pong ating series dito po sa ating passage, kailangan muna nating makita ang tatlong mahalagang motibo. So there are 3 motivations for doing submission to our earthly masters. So ano ba ang tatlong angkop na motibo na dapat meron po tayo sa ating pagpapailalim sa ating mga nangunguna sa atin? So ito po yung ating makikita sa ating pangatlong punto. Sabi dito is the motive for submission in the workplace. Again, sa passage po na ating binasa, makikita po natin that it talks about slavery. So the situation before, during the time of Apostle Peter, is maaring malaki ang pinagkaiba ho sa atin ngayon. Kasi noon, walang unyon. Wala hong ahensya na magtatanggol sa mga para sa mga inaapi. Sa mga naaaping alipin. Di po ba? Wala ho noong let's say OWA. Di ba? Pagka alimbawa ay domestic helper. Walang OWA noong time na yon. O DOLE, Department of Labor and Employment. O anumang mga kagawaran na maaaring tumulong. Di po ba? O yung mga human rights. So wala po noon. Pero sila ho, sabi dito, they were urged, they were encouraged, and they were mandated to submit.
Even though they were, sabi dito, sila ay, kung titingnan po natin sa verse 19, one endures sorrows while suffering unjustly. Kahit yung kanilang paghihirap ay hindi patas o hindi makatarungan para sa kanila. Even though they were experiencing abuses physically and mentally abused, sabi dito. Or emotional. Na doon po ang sabi ng Biblia, submit. Hindi pa rin tumitigil, at hindi po natitinag ang salita ng Panginoon sa pagsasabing magpailalim sa kanila. Kaya sabi nga, parang sa isang Kristiyano, kung isipin natin, lalo na sa panahon natin, ay talagang napakahirap. Napakahirap hong mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang kaisipan ng Kristiyano ho ngayon ay may tuturing nating iba sa kaisipan ng mga Kristiyano dati. Kung titingnan natin ngayon, lente ho natin ang gagamitin natin sa sitwasyon nila. Anong ibig sabihin nito? Siya ay magpapakamartir sa kanyang boss? Ganun ba ang ibig sabihin ng Bible? Magpapakamartir ka? As far as ang iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Okay? Hanggat ang ginagawa mong, sabi dito, submission is para sa Panginoong Hesus, para maipakita mo ang iyong patotoo bilang isang anak ng Panginoong Hesus, wala po tayong sabi dito, ito yung makikita ho natin. 'Di ba? So malaking difference. Pero same yung principle, and that is submission. So, number 3 is the motive. So, what should cause a Christian to submit? Ano dapat na magtulak sa isang Kristiyano para magpailalim? And for what reason he practices submission? Sa anong dahilan kaya ipinagpapatuloy niya ang pagpapailalim? Kahit mayroong tinatawag tayong unjust treatment o hindi magandang pagturing o pagtrato. Kung nangyayari man sa atin ngayon yan. Pero how much worse po yung sitwasyon po nila. Slave. Okay? So first we have, number 1, it finds favor with God. So how? Paano naging favorable sa Panginoon ang tayo ay masaktan? O tayo ay abusuhin? Halimbawa, to the point na tayo po ay dumating sa puntong iyon habang tayo po ay nagpapailalim sa mga bosses po natin or sa mga masters po natin. So how? But here it says, it finds favor with God. Because in the text it says, for this is a gracious thing. When mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure. So ito po yung keyword natin mga kapatid, verse 20, this is a gracious thing in the sight of God. So how? Paano naging gracious ito? Paano ito naging mapagbiyaya sa harapan ng Diyos? If you suffer, sabi dito, when you do good. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at naghihirap, hindi ka gumagawa o hindi ka naghihirap dahil ito ay kabayaran ng iyong kasalanan. So napansin po natin yung verse 19 and 20. There are two contrasting statements here. Okay? Verse 19, one endures sorrows. Or verse 20, what credit is it if when you sin and are beaten, you eat, and beaten for it, you endure? So, paano ang pakinabang? Kung ikaw naman ay nagkakasala at ikaw ay pinaparusahan, sasabihin mo nagtitiis ka. Yan ba ang persecution na sinasabi dito? But the persecution here is on the latter part of verse 20, if you do good and suffer, and you endure. You endure the suffering because you stand firm in the faith. Ikaw ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kino-compromise ang iyong pagiging isang Kristiyano. So that is the point. That's why it finds favor with God. You strive, sabi dito, sa iyong trabaho. Sabihin nating
hindi fair ang boss mo sa iyo. Doon sa kapwa mo empleyado, hindi masyadong madami yung binibigay sa iyo, masyadong madaming trabaho yung binibigay. Tapos ang sahod ay hindi rin fair. Kasi isipin natin, mas madami naman akong ginawa kaysa doon sa kasama ko, pero yung mga benepisyo, pare-pareho lang. O mas marami pa yung natatanggap ng mga tao, hindi naman masyadong gumagawa. Ako talagang hands-on. May overtime pa. Pero sabi po dito, this is a gracious thing. Ito'y gracious in the sight of God. Ito po ay mabuti or pleasing, kalugod-lugod sa Panginoon. So, God is pleased when believers do their work in a submissive way for their superiors. In a submissive way, we do our job before our superiors. Hindi ho natin ginagawa ang ating duty o ang ating work na hindi po dahil alam natin kung bakit tayo nandoon. Di ba? Yun po yung makikita ho natin dito, mga kapatid. That's why God is pleased when believers do their work in a submissive way. So, submission, ito yung nagsisilbing, kumbaga ito yung pavement para sa tinatawag nating, para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. So, ito yung nagsisilbing pavement upang mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. So, in 1 Samuel 15, ano po makikita ho natin sa 1 Samuel 15? Ito po ay sinabi po ni Samuel kay Saul, kay Haring Saul, na kung saan ay nawala sa kanya yung kingship. Ano po sabi dito ni Samuel, ni Prophet Samuel? Verse 22, 1 Samuel 15:22. Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. So ano po ang mas mainam sa Panginoon? Ayon po sa sinabi ni Propeta Samuel, obedience. No matter kung ano ang o-offer mo o naiko-contribute mo, pero kung hindi ka nakikinig, if you are doing something independent, sabi nga, para kang nahiging independent doon sa gustong ipagawa sa iyo ng iyong employer o ng iyong boss, then you're like King Saul. Di ba? Of course, ano pong inevitable na consequence kapag ginawa natin yan? Masisisante. Hindi ka makakatulong sa kumpanya. Kaya sabi dyan, to obey is better than sacrifice. And to listen. Are you listening to your master? Okay? Kung sa business, sabi dito, are you listening? Yan din ang measure ng iyong pakikinig sa Diyos. Ngayon, pinakikinggan mo bang mabuti ang tinig ng Panginoon? O ang mas gusto mong pakinggan ay ang iyong sarili? At ang tendency mo is ikaw ang maging boss. At lampasan mo ang iyong posisyon. Kaya, favor in the sight of God. What brings favor? Sabi dito, what finds favor in the sight of God? Suffering, because you're doing your part, you're doing your job ng maayos, or naghihirap ka, may ginawa ka palang hindi maganda.
Ano po? So this is the lesson of considering our trials with all joy. Remember in James chapter 1, kasama din po dito yung sa ating workplace. Ano ho? Lahat ng nararanasan po nating pagsubok, ituring nating may kagalakan, sabi dito, so that our patience would be perfect and lacking in nothing. Upang ang ating pagtitimpi ay maging mature. Ano po? Kung gusto nating matutong maging patient, isa yan sa mga trials ng Panginoon sa atin. Paano natin i-deal yung ating relasyon sa ating master? Paano natin kumbaga magpapaanod tayo? Ano ho? Sabi nga, doon sa konsepto ho ng pagiging isang employee. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng ating, kumbaga lahat ng ipapagawa sa atin ng ating boss, sunod lang tayo ng sunod. So hindi rin po yun ang ibig sabihin ng Biblia. Ano ho? Lalo kung ito ay against sa ating pananampalataya. Halimbawa, boss mo, inutusan kang magkasino. O boss mo, inutusan kang bumili ng alak. Ano? So yan yung mga challenges na nangyayari po din sa atin. It's against our Christian faith. O pinapatagay ka ng iyong boss. Sige, huwag kang tumagay. Huwag kang sumunod sa akin. So, what finds favor with God? Ito ang mas maging matimbang sa atin. Hindi yung what finds favor with your boss. But what finds favor with God. Amen, mga kapatid? James 1:25. Ano pong sabi doon? The one who looks intently at the mirror at sinusunod niya kung ano ang nakita niya, sabi dito sa salaming ito, this man will be blessed in what he does. Ang tunay na mapalad ay ang taong sumusunod, hindi ang taong sumusuway. Kahit anong pag-aalay ang gawin mo, kahit anong pagpapakitang tao ang pwede mong gawin o pandaraya, still, ang pagpapala ng Diyos ay para lamang sa mga taong tapat at para lamang sa taong nagpapailalim. Okay? So that is favor in the sight of God, number 1. Next, number 2, it fortifies our faith in God. So verse 19, makikita pa rin po natin. So sabi po dito sa verse 19, kung itutuloy po natin, for this is a gracious thing when mindful of God. As a servant, bilang isang lingkod ng Diyos, ito ho ay daan upang mas maging conscious po tayo na tayo ho ay nakikita ng Panginoon anuman ang ating ginagawa sa trabaho. It doesn't mean that kapag nasa workplace ho tayo at hindi natin ginagawa ng maayos ang ating trabaho, hindi tayo submissive sa ating employer, hindi alam ng Diyos. We have to be conscious of the presence of God. Kaya sabi dito, it also means conscience toward God. Okay? The word mindful here also means conscience toward God. That's why a believing servant keeps himself mindful of God's sovereign control of every circumstance and His promise of blessing. That's why he endures patiently. Kahit hindi makatao o makatarungan ang kanyang sitwasyon. Kailangan nandun pa rin ang kanyang kamalayan na kahit itong taong ito, mataas sa kanya, higit na mataas ang Diyos sa taong ito. Doon sa unjust master na ito. Ano po? So, kung matatandaan po natin in the Old Testament, ano po ang makikita natin about the sovereignty of God? Ang hari ho ay parang daliri lamang or some kind of material na ginagamit lang ng Panginoon.
Hindi ho sila ang nag-rule sa lahat. But the Lord rules over all. Ang Diyos ang namumuno at nangunguna sa lahat. Di po ba? Kaya, He endures patiently. So, it serves as a motive for us, to endure. Because we know that God is in sovereign control of everything. Hawak ng Panginoon ang lahat. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. Yan po ang panghawakan po natin. Kahit halimbawa, parang nakikita natin, ito na ang katapusan natin. Ito na ang hangganan ng ating buhay. But still, sabi po dito, hawak po ng Panginoon ang sitwasyon. He is still in control. At walang panahon na hindi niya kontrolado ang lahat. Sapagat siya ang Diyos. Kaya it fortifies our faith in God. Instead of rebelling or being a rebel against God, sabi dito, it fortifies our faith in God. Kaya sabi dito, wala akong Kristiyanong magsasabi na the more na gusto mong sumunod sa Panginoon, the more na maghihirap. Di po ba? The more na gusto mong sumunod sa Panginoon, the more ang pagsubok, the more yung mga barriers, yung mga hindrances para hindi mo magawa kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Normal po yan. Pero hindi po ibig sabihin tayo po'y huminto sa pagsunod. O tayo po'y magkaroon muna ng, kumbaga, parang time out. Kumbaga time first. Yung mga bata, mga laro ng bata. Teka muna, time first muna, inom muna ang tubig. So, hindi po ganun. Ang sinasabi po dito is endurance. And this endurance is a patient endurance. Sa lahat ng ating pinagdadaanan. James chapter 5. In James chapter 5, makikita po natin about patience. Ano ho ang pagtitimpi o pagtitiis na dapat may pakita po natin sa buhay na ito. Be patient therefore, James 5:7. Brothers, until the coming of the Lord, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. So, kilala ba natin yung mga propeta? Kung paano sila nabuhay bilang mga propeta? Kung paano sila nabuhay bilang mga lingkod ng Diyos? Nabasa niyo po ba ang mga buhay ni Jeremiah, ni Ezekiel? Hindi ho biro ang kanilang buhay. May time pa ho na si Jeremiah, sabi doon, or si Ezekiel, sabi ng Panginoon, huwag kang iiyak. Namatayan ka ng asawa, huwag kang iiyak. Kasi ang gustong iparamdam ng Panginoon sa kanila is kung ano yung damdamin ng Diyos para sa Israel. Ganon din kay Hosea. Pakasalan mo ang isang prostitute. Kasi itong ginawa ng Israel sa akin. Okay? Yun po yung sitwasyon dito. Kaya, endurance. Ang pagtitiis natin ay maging katulad ng mga propeta at maging katulad ni Job. Sabi naman po dito sa verse 11, Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Nasaksihan po natin, nakita kung paano po nagtiis si Job sa kanyang buhay. Alipin siya ng Panginoon. Hindi ho siya employee, but he suffered. Diba? Para makilala niyang higit ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran
As the Lord, sabi dito, as being compassionate and merciful. Kaya ito ho mga kapatid, laging merong liwanag, sabi doon, sa dulo ng ulan. Diba? Hindi ho sa lahat ng panahon ay ulan. Hindi ho sa lahat ng panahon ay masamaang panahon. Sabi nga, may bagyo, dadaan, matatapos din. Madidissipate din. Diba? Malulusaw din siya. So, ganun po ang pagsubok. Kahit sa trabaho at sa entirety ng ating buhay bilang Kristiyano. Kaya wag sanang matinag ho tayo sa pagsunod sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Always exercise submission, obedience. Listen. Okay? Makinig tayo sa sinasabi ng Biblia. That's why this relates to those who suffer unjustly for purity, not as a punishment for their sin. Hindi po ito para sa mga taong dahil sa kanilang pagkakasala, kaya sila nagtitiis. Kundi nagtitiis sa pananampalataya. Kaya sana ang pagtitiis natin sa trabaho ay dahil sa pananampalataya. Amen? Hindi dahil may nagawa tayong hindi maganda. Ano? Binastos natin one time ang ating boss, kaya ganun ang treatment niya sa atin. Tayo pala nagsimula. Di ba? So may consequence. Pero kung ginagawa natin yung part natin, we always admit, kahit hindi maganda ang trato sa atin, this is a gracious thing. Ito ang mabuti sa harapan ng Panginoon. And also, it fortifies our faith. Mas magiging conscious po tayo sa presensya ng Panginoon. And number 3, it affirms our calling from God. Verse 21. So ito pong sabi sa verse 21. For to this you have been called. For to this you have been called. So first part po ng verse 21. Kaya yung ating passage is 21a. Okay? Sabi dyan, for to this you have been called. So it affirms our calling from God. To live in Christ is to suffer persecution. Amen? Amen. To live in Christ is to suffer persecution. Not to live in Christ is, sabi nga, ikaw ay free from sickness. Ano? Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na maghihirap. No. Kaya sabi doon sa Beatitudes, blessed are those who are being persecuted for the sake of righteousness. Para sa iyong katuwiran, kaya ka inuusig. Kaya the same sa atin, mga kapatid. We are persecuted or being persecuted for the sake of righteousness. Hindi ho para tayo ay itaboy ng Panginoon, kundi tayo ay ituwid ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sinabi po ng banal na kasulatan, ang sinumang nagnanais mabuhay ng mabuti sa Panginoon, siya'y daranas ng pag-uusig. Kaya usigin man tayo ng kahit sino, sa workplace man o sa labas ng ating workplace, sa tahanan man natin mismo, tayo ay inuusig, sapagkat yan ho, sinabi po ng Biblia, yan po ang sitwasyon ng isang mananampalataya. Siya'y uusigin sa kanyang pagiging Kristiyano. Hindi na ho yan bago. Pinagdaanan po yan ng ating mga kasama na nauna po sa atin. John 15 verse 20, remember the word that I said to you. This is the Lord Jesus Christ. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. Ang alila o ang isang alipin,
sabi dito, ay hindi mas dakila o higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kaya ang Panginoong Hesus po ang ating perfect example. Di po ba? Siya'y nag-anyong alipin. He took the form of a bond servant. Kaya be like Christ in your workplace. Be Christ in your workplace. So ito yung motibo, mga kapatid. These are the 3 motivations. It is a gracious thing. Sabi dito, it fortifies our faith in God and it affirms our calling. Pinatutunayan po nito na tayo ay kay Kristo. Amen? Amen. So ito po, mga kapatid, ano po? Ang 3 motibo na mahalaga po na ating nagagawa at na-exercise po natin sa ating work at kahit saan. Sapagkat tayo po ay isang Kristiyano. For our concluding thought, submission in the workplace, whether it results in unjust treatment or not, serves as our chance for spiritual growth and evangelism. Ang pagpapailalim po natin sa trabaho, empleyo, sa labas man, ito man ay magbunga sa atin ng hindi maganda, kung paano tayo ay tumatanggap ng pag-uusig o ano paman, even sabi nga, tayo ay physically abused, sabi dito, ito ho ay chance ho natin. Pagkakataon po natin para sa ating paglagong espiritual at pag-iibanghelyo. Alam niyo po, marami hong na-convert dahil po dyan sa kasaysayan. Throughout the history. Kung paano nagtiis ang isang Kristiyano, na-convert ho yung mga taong nag-persecute, yung mga nag-afflict sa mga Kristiyano. Sabi nga, from Apostle Paul pa lang, di po ba? Sa pamamagitan po ni Stephen. How Stephen patiently endured the unjust treatment of the Sanhedrin. Binato siya hanggang mamatay at nandun si Apostol Pablo. Isa din sa naging paraan para makakilala si Apostol Pablo. At hindi lang yun ang unang pagkakataon or hindi lang yun ang pagkakataon na sa pamamagitan po ng endurance or pagtitiis ng isang Kristiyano dahil sa pag-uusig ay may nakakilala sa Panginoon. Marami nang hindi nabanggit sa Biblia na hindi natin kilala. Pero nakakilala po sa Panginoon. Kaya maaaring ang pagtitiis po natin sa panahong ito ay gamitin din ng Panginoon para sa ibang mga tao. Hindi natin alam. Kaya wag sana nating ituring na sumpa. Baka may mag-isip pa ho sa atin, Kristiyano ako, bakit ganito ang aking buhay? Para akong cursed. But it's actually not. Hindi po. Kasi opportunity ho natin yan. It's our chance for our spiritual growth. Mas lalago ho tayo sa pamamagitan nito. At oportunidad po natin yan na may pangaral po, may bahagi po natin ang mabuting balita. Keep in mind that God is our sovereign master who rules over all. Walang masigit na mataas kaysa sa Diyos. Kahit ang tingin natin dun sa boss natin, masyadong, sabi nga, authoritative, dictator, or parang siya talaga yung, sabi nga, walang ibang pwedeng sumalungat sa kanya. Pero walang hihigit sa Panginoon. Di ba? He rules over all. He is our master who faithfully preserves and provides for His servants. Matapat na, ang Diyos natin ay matapat na nag-iingat at nagpapala sa atin. At higit sa lahat, siya ang ating Ama na maibigin magpasawalang hanggan, na nagnanais tayong maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Kaya mga kapatid, huwag nating ituring na negative. Bagamat negatibo ang treatment sa atin dahil sa persecution o ano paman,
kinukutsa tayo, tinatawanan tayo, kung na-experience mo natin yan sa ating trabaho, kumbaga pinagtitripan tayo ng ating boss sa ating pagiging Kristiyano, sige nga, gawin mo nga to. Di ba? Pwede nating pagdaanan ho yan. Pero, alalahanin po natin, may mas mataas sa kanila na dapat nilang makilala at dapat nilang katakutan. Na siyang kinatatakutan po natin ngayon. Hindi po ibig sabihin kinatatakutan natin is phobia. But we revere and respect the sovereign Lord, ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy tayong maging halimbawa sa pagpapasakop. Na wala tayong pinipiling authority yung gusto nating pailaliman, kundi sa lahat, hanggat ito po ay sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Purihin po ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong salita. Muli, patuloy po ninyong pinapaalala sa amin ang kahalagahan ng aming pagpapailalim, sapagkat ito po ang larawan ng aming pagpapailalim sa iyo. Ito po ang sukat kung paano po kami nagpapailalim sa iyo bilang ikaw po ang aming Panginoon at ang aming tagapagligtas. Salamat po muli sa inyo pong kapahayagan. Patuloy po namin maipamuhay ito, hindi lamang sa trabaho, kundi sa lahat, even sa government, sa pamilya, kung kami po ay isang anak, at ang mga magulang po namin ang nasa leadership at nasa taas, maging mapagpailalim din kami. Sapagkat ito po ay mula sa iyo. Lahat ng authorities, Panginoon, ay mula po sa iyo. Ang lahat ng kaayusan ay buhat sa iyo. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.